Ang Hunter x Hunter, grabe sobrang astig na anime at manga to, na puno ng adventure, misteryo at mga solid na karakter. Si Yoshihiro Togashi ang gumawa nito at sobrang nahook ang mga tao sa buong mundo. Pero kahit yung mga die-hard fans, hindi nila alam lahat ng mga nakatagong sikreto at nakakagulat na facts tungkol sa serye. May mga unique na inspirasyon para sa mga karakter at mga real-world inspiration. Kaya punong-puno talaga ito ng mga detalyeng astig na nagbibigay ng dagdag na saya at lalim sa kwento. Sa video ito, ipapakita ko yung mga pinaka-astig na bagay na baka hindi mo pa alam tungkol sa Hunter x Hunter. Ready ka na bang mag-dive sa mundo ng Nen? Mga memorable na character at mga unexpected connections na nagpapa-special sa serye na ito? Kahit matagal ka ng fan o bago pa lang, sure ako na mas mapapamahal ka sa komplikado at exciting na mundo ng Hunter x Hunter. Pero bago pa rin yung diskusyon, make sure na hit mo yung like button at isubscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Si Leorio ay isa sa mga bida ng Hunter x Hunter at ibang klase talaga. Hindi pa siya nakikipagbakbaka ng todo. Habang si Nagon, Killua at Kurapika laging nasa labanan. Si Leorio naman busy sa pag-aaral para maging doktor. Pero huwag mong isipin na weak siya dahil dito. Sobrang tapang ni Leorio at hindi siya natatakot na lumaban kapag may nagkahamon sa kanya. Naalala mo ba nung sinuntok niya sa Jing, ang tatay ni Kon? Hastig yun. Dahil sa medical training ni Leorio, masutok siya sa pagkamot kesa sa pakikipaglaban. Kaya mahalaga siya talaga sa team. Kung wala siya, sino kaya mag-aalaga sa iba pagkatapos ng intense na labanan? Kahit hindi siya madalas makipaglaban, ang mabilis niyang pag-iisip at pagiging dedicated sa kaibigan niya ay nagiging dahilan para maging bayani rin siya tulad ng mga battle-ready na kasamahan niya. Ang unique approach niya ay hindi lang nabibigay ng fresh twist sa team dynamic. Sa mundo ng Hunter x Hunter, kung gusto mong malaman ang tungkol sa notorious na Phantom Troop, maganda ka na magwaldas ng pera. Ang mga hunters na naghahanap ng hidden o exclusive information ay gumagamit ng special na website na tawag ay Hunter's Tavern. Para itong secret club para sa mga elite. Pero sobrang mahal ng info tungkol sa Phantom Troop. Para makuha mga sikreto, kailangan magbayad ng isang hunter ng tumataginting na 100 million jenny. Parang bumili ka ng fancy sports car o isang malaking bahay. Ang Phantom Troop kasi, isa sa pinakadelikadong grupo sa series kaya understandable naman na mahal ang info nila. Ang presyo na ito ay nagpapanatili ng pagiging exclusive ng impormasyon. Tinitiyak na tangi ang pinaka-dedicated at mayayaman na hunters lamang ang kayang mag-afford nito. Isa itong high-stakes na laro at bawat piraso ng intel ay maaaring magdulot ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan kapag kalaban ng mga ganitong matitinding kalaban. Mga Hunter x Hunter fans, alam niyo ba na may live-action musicals base sa series? Tama, may dalawang musicals. Musical Hunter x Hunter at Hunter x Hunter The Nightmare of Zoldyck. Di lang basta musicals to, punong-puno ng exciting adventures at bagong kwento. Sa musical Hunter x Hunter, sina Gon, Killua, Kurapika at Leorio ay may thrilling quest para hanapin ang grupo ang nawawalang performers. Hindi ito nangyari sa anime o manga kaya't fresh treat ito para sa ating mga fans. Ang The Nightmare of Zoldyck naman ay mas sumisid pa sa mysterious na Zoldyck family at nagdagdag ng drama at excitement. Itong mga musicals na ito ay unique na paraan para ma-experience ang Hunter x Hunter. Binibigyang buhay ang mga karakter sa stage na may kasamang kanta at performance. Parang pinapanood mong series pero may musical twist. Imagine mo na lang na makita mga paborito mong scenes at characters na buhay, kumakanta at sumasayaw. Masi talaga to para sa mga talagang fanatic sa series. Ang costume at special effects ay dagdag pa sa magic, parang kasali ka talaga sa adventure. Ang Hunter x Hunter ay hindi lang puro laban at adventure, tinatalakay rin ito ang seryosong mga issues sa totoong mundo. Sa isa sa mga recent chapters, binanggit ni Yoshihiro Togashi, yung creator ng series, ang maraming malulungkot na events sa totoong buhay. Nangyari to nung si Morena Prude, isang karakter, ay inexplain kung bakit gusto niyang sirain ang mundo. Binanggit niya yung mga nakakalungkot na bagay tulad ng mga batang nagugutom at mga lynching na nagpapakita ng mga totoong problema sa buong mundo. Ang mga reference na ito ay nagdagdag ng mas malalim na layers sa kwento na nagpapaisip sa mga readers tungkol sa mundo natin. Hindi unang beses na ginawa ni Togashi ito. Sa isa pa niyang sikat na series, yung Yu Yu Hakusho o Ghost Fighter, ay may ganitong montage rin ng mga totoong trahedya sa chapter Black Ark. Itong technique na ito ay tumutulong na ikonekta yung fictional na mundo sa realidad natin, na nagpapakita na kahit sa fantasy stories, may mga echo ng totoong buhay. Si Hisoka ay isa sa pinaka-astig na karakter sa Hunter x Hunter. Kilala siya sa kakaiba at halos sensual na saya na nakukuha niya kapag lumalaban siya sa malalakas na kalaban, lalo na kay Gon.
pero may mas malalim pa sa nakakatakot ng ugali kaysa sa unang tingin. Madalas kumuha si Hisoka ng mga direkta at hindi direktang references sa mga malalaswang bagay na nagdadagdag pa ng creepy factor sa kanya. Isang magandang example ay nung kinausap niya si Illumi tungkol sa pagpatay kay Killua. Gumamit siya ng hand gesture na ibig sabihin ay sex sa Japan. Karaniwa itong gesture na ito hanggang 1989, kaya mas disturbing tuloy ang usapan nila ni Illumi. Puno ang ugali ni Hisoka ng mga ganitong nakakakilabot na nuances na hindi agad mapapansin. Dagdag pa dito, habang toned down sa anime ang bang antics niya, mas lantad sa manga ang tunay na kulay ni Hisoka. Sa manga, imbes na simpleng imbitahan si Machi sa dinner, direkta niyang sinabi na makipagtalik ito sa kanya. Ang bold at creepy side ni Hisoka ay nagdadagdag sa tensyon at pagiging unpredictable niya. Kaya isa siya sa mga pinakakomplikadong kontrabida sa serye. Si Gon Freaks, yung bida sa Hunter x Hunter, ay parang lagi may problema sa mga injuries sa braso. Baka pwede siyang kumuha ng tip kay Deku sa My Hero Academia at alalahanin na may mga binti rin siya. Halos sa bawat arc, masasaktan ng braso ni Gon, maliban na lang sa ilang exceptions tulad ng York New City arc at Dark Continent Expedition arc. Sa simula pa lamang ng serye, binali ni Hanzo ang braso ni Gon sa Hunter x Hunter. Tapos si Neferpitou pa, tinanggal talaga ang braso niya. Parang target lagi ang braso ni Gon, palaging nabubugbog at nasusugatan. Ang mga injuries na ito ay hindi lang masakit, pinapakita rin nila kung gaano kalayo ang kayang gawin ni Gon at kung gaano siya katatag para makamit ang kanyang goals. Kahit maraming setbacks, hindi sumuko si Gon. Ang determinasyon at tibay niya ay talagang inspiring. Pero hindi may iwasan na maawa tayo sa kanyang kawawang braso. Lagi itong napupuruhan sa labanan. Sa Hunter x Hunter, madalas makita ng mga fans si Killua na gumagawa ng cute cat face sa mga funny moments na ito. Pero alam mo ba na unang lumabas ang cute na expression na ito sa naunang serye ni Yoshihiro Togashi na Yu Yu Hakusho? Si Botan ay isang karakter doon, ang unang gumawa ng cat face. Nakakatawa ito lalo na sa Hunter x Hunter dahil si Killua ay may seryosong background bilang skilled assassin. Makita yung isang sobrang delikadong tao na gumagawa ng nakakatawang muka ay talagang nakakatuwa at unexpected. Parang nakikita mong isang nakakatakot na leon na biglang kumikilos na parang naglalarong pusa na lamang. Itong maliit na reference na naunang gawan ni Togashi ay nagpapakita ng unique style at sense of humor niya. Isang masayang Easter egg ito para sa mga fans ng parehong serye at nagbibigay ng dagdag na saya kapag pinanood mo si Killua na nagkakaroon ng character development. Sa Hunter x Hunter, bawat ng user ay may isang specialization, maliban na lamang kay Kurapika. Siya lang yung karakter na kayang gumamit ng dalawang magkaibang klase ng nin. Conjurer si Kurapika, kaya niyang kumuha ng mga bagay mula sa kanyang aura, tulad ng kanyang powerful chains. Pero kapag nagiging pula ang mga mata niya, nagiging specialist siya na nagbibigay sa kanya ng unique abilities. Ang dual nen types ni Kurapika ay ginagawa siyang versatile at powerful. Ang kanyang specialist abilities nag-activate kapag nagiging pula yung mga mata niya at kasama yung Emperor Time at nagpapahintulot sa kanya na masterin lahat ng nen types pansamantala. Itong unique trait na ito ang nagpapastand out kay Kurapika mula sa ibang non-users at nagbibigay sa kanya ng malaking advantage sa mga labanan, lalo na sa Phantom Troop. Yung ability niyang mag-switch sa pagitan ng nen types ay hindi lang nagpapakita ng exceptional skill, kundi nagbibigay din ng dagdag na lalim sa kanyang karakter. Ginagawa nito si Kurapika na isa sa pinaka-formidable at interesting na character sa series. Alam mo ba na yung karakter na si Gairo sa Hunter x Hunter ay pinangalan mula sa isang baseball pitch? Tama! Ang Gairo Ball ay isang uri ng pitch na karaniwang ginagamit sa Japan. Talagang matalino itong si Togashi sa pagpapangalan kay Gairo mula sa pitch na ito. Pero hindi lang si Gairo ang may pangalan na inspired sa baseball. Yung mga karakter kagaya nila Knuckle, Shoot at Palm ay pinangalan din mula sa iba't ibang baseball pitches. Hindi ito nakakagulat kasi may malalim na koneksyon si Togashi sa baseball. Yung unang published manga niya, Botobi Straight, ay tungkol sa isang batang gustong maging kapitan ng school's baseball club. Sobrang impressive ng gawain ito kaya nanalo si Togashi ng prestigious Tezuka Award. Yung pagmamahal ni Togashi sa baseball ay kitang-kita sa mga pangalan ng mga karakter na nagbibigay ng masaya at sporty twist sa serye. Isang cool na detalye na nagpapakita kung papaanong yung personal experience at interest ay nakaka-impluwensya sa gawa ng isang creator. Ang Hunter x Hunter ay maraming inspirasyon galing sa iba't ibang sources, pero ang isa sa pinaka-heartwarming ay yung koneksyon sa Sailor Moon. Si Togashi ay kinasal kay Naoko Takeuchi, ang gumawa ng Sailor Moon. Dahil dito, may mga masasayang inspirasyon ng characters. Halimbawa na lamang, si Kaluto Zoldyck ay inspired kay Hotaru Tomoe ng Sailor Moon. Yung delicate na itsura at mysterious aura ni Kaluto parang kay Hotaru. Ang inspirasyon na ito ay nagdadala ng touch magic ng Sailor Moon sa Hunter x Hunter, nagbibigay ng dagdag na lalim at charm. Ang relasyon ni Togashi at Takeuchi ay magandang halimbawa
kung papaano ang personal at professional na buhay ay pwedeng magsama para makagawa ng espesyal na bagay. Yung shared creativity nila nagpapayaman sa parehong series na nagbibigay saya sa mga fans na mahilig mag-spot ng ganitong subtle connections. At itong video natin for today, mula sa mga karakter na inspired ng Sailor Moon hanggang sa mga real-world references na nagdadagdag ng lalim sa kwento. Ipinapakita ng mga detalyeng ito kung gaano ka-intricate at kahusay ang pagkakagawa sa seryeng ito. Ang creativity at connection ni Togashi ay nagpapayaman sa Hunter x Hunter, kaya talagang unique at minamahal itong serye. Kahit matagal ka ng fan o ngayon ka pala nagsisimula sa journey sa mundo ng Hunter x Hunter, sana mga insights na ito ay magbigay sa inyo ng bagong perspective sa mga karakter at kwento. Ang halo ng humor, drama at unexpected twist ay ginagawang seryeng ito na isang obra maestra na patuloy na kinakapitan ng imahinasyon ng mga viewers at ng mga readers. At kung ikaw sa mga ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.